Pagka ginaw-ginaw, napakaginaw ngayon dito. Grabe, iba na talaga ang panahon. Hindi mo na rin pwedeng pagkatiwalaan, kagaya ng tao. Kasi ngayon, dito kasi papasok na ang April, dapat hindi na masyadong malamig. Pero ngayon napakaginaw. Guys, kain tayo. Kain tayo. Ayan o. Pagkain ko ngayon ay pansit bihon. Ayan. Pansit bihon. Inano ko doon sa isang Pilipina na nagtitinda. So, ayan. Sa totoo lang guys, simula nung nangyari doon kay Tatay Digong, parang apektado rin ako. Pati yung pamilya ko sa Pilipinas, apektado. Yung asawa ko sa totoo lang, hindi nagtatrabaho. 4 na araw na. Siya daw ay awang-awa tuwing nakikita niya yung nangyari. Tapos, nagsisisi siyang maigi kung bakit daw niya ibinuto pa at sinuportahan si BBM. Ako guys, sa totoo lang, anong halalan na yun, noong 2022, dito kasi ako botante sa Taiwan. Dito ako bumuboto versus absentee voting. Nagkataon nung 2021 ng December, umuwi ako. So, kasagsagan noon ng pandemic, yung isang buwan bakasyon ko, inabot ng 6 na buwan. Kaya hindi ako nakaboto noong 2022 kasi dito ako nakarehistro sa Taiwan. Noong ako'y umuwi noong 2021, kasagsagan ng pandemic, naranasan kong makapasok sa 5-star hotel kasi nga kwinarantin kami. Doon sa Alabang, sa Vivere o Bivere, Vivere Hotel and Resort. Ang ganda niya, sinerge ko ngayon. Abay, 5-star hotel pala yun. See? Kung hindi kay Tatay Digong, baka hindi ako nakapasok ng 5-star hotel. Ay, talaga namang napakaganda. Maganda talaga. May video ako doon siguro na i-post ko na. Ang ganda. Libre kami lahat noon, nung panahon na iyon. Ang pagkain, tatanungin ka kung may allergy ka, kung anong gusto mo, kung anong prepare mong pagkain. Kasi inaalala nila kung hindi ka kumakain ng baboy. Kasi sa religion. Ang ganda, alagang-alaga ka. Kaya, yung nangyari doon kay Tatay Digong, talaga namang maapektuhan ka. Hindi dahil isa siyang politiko o panatiko ka. Hindi yun Nakita mo naman kasi yung ginawa niya sa bayan. Kita mo naman, tapos ganun yung kanyang kinasapitan. So, di ba talagang maaawa ka? At saka hindi na ito laban lang niya. Itong nangyari na ito sa atin. Hindi na ito laban niya. Laban na ito ng bawat Pilipino na para sa akin, nayurakan yung dangal natin. Diba? Nakakapaiyak talaga sa totoo lang. Kasi, alam nyo dito sa abroad, nagre-reflect sa mga mamamayan kung ano yung pamahalaan na meron ka. Kasi nung panahon ni Aquino, nung nagkaroon ng problema yung mangingisda dito sa Taiwanese, takot kaming lumabas noon kasi nga galit ang mga Taiwanese. Takot kami. Tapos nung dumating na si PRRD, alam nyo ang tumaas ang tingin ng mga Taiwanese. Kasi dito, mga chismos, mga marites dito, yung mga matatandang Taiwanese. Pag tatanungin ka niya, nationally rin, ibig sabihin, anong lahi mo? Kasi yung Indonesia at mga Pilipino, isa na hitsura So, pag sinabi namin noon na Pilipino, lagi sasabihin niya, hawgpang. Ibig sabihin nila, yung si Duterte daw ay hausyong. Ibig sabihin, matapang. Very good daw. Ngayon, yung nangyaring ito, pag ako na malingki, kagaya ng isang araw, kilala na ako ng isang binilang ko ng gulay. Kilala niya ako na ako'y Pilipino. Alam mo ang sagot sa akin, bakit daw yung si Duterte ay ganun ang ginawa? Bakit daw hinuli? Nakakaawa daw. Tapos sinabi, puhaw daw yung
Si Marcos ngayon, hindi daw kagaya ng ama. O, see? Kaya, malaki ang impact talaga. Malaki. Ang nakakapag-ano kasi doon, sabihin na natin kung may mga pagkukulang man yung presidente, dapat, hindi na inialis. Hindi na siya, ganun ang ginawa. 'Di ba? Kasi may sarili naman tayong may sarili tayong pamahalaan. Nakakahiya, sampal sa pagiging isang Pilipino mo yung nangyari ngayon. Kaya kung ikaw ay natutuwa sa nangyayari, hindi ka Pilipino. Kasi sa nangyaring iyan, napipinto ang may mangyaring gulo. Pag nagkagulo na ba, masasabi mo pang wala kang pakialam. Unang-unang maapektuhan, ikaw na maliit na Pilipino lang, yung masa. Hindi maapektuhan yung mayayaman. Hindi maapektuhan yan. May pera eh. Sa totoo lang, guys, noong panahon niya, noong pag-upo niya, ang dami sa aming tinukhang. Lahat yon nagbago. Walang namatay ha. Walang binugbog. Walang nakaranas ng maltreatment. Pero tinukhang sila. Inirehab. Yung iba, hindi na nirehab basta sinabihang tumigil. Kaya nagulat kami. Ang dami pala sa amin. Nagbago. Talagang yung iba. Naghanap ng trabaho, makikita mo. Tapos, tumahimik yung lugar namin. Nagkaroon ng disiplina ang tao. Wala ka nang makikitang naglalakad sa daan nakahubad. Walang mga tambay sa daan. Alam mo tsaka personal, meron ako mga kakilala. Meron pa nga akong kamag-anak ng tinukhang eh. Pero bakit buhay? Bakit sila ay natakot? Bakit nagbago? Pero nung umalis na siya, ang bumaba na si Digong, bumalik sila. Bumalik sila. Tapos, meron pang nadagdag na wala noong panahon yan, bagong mukha ngayon na nasa drugs. So, malaki ang naitulong niya nung siya nakaupo. At talagang nakita mo naman ang pagbabago sa Pilipinas. Ginawa naman talaga niya lahat ng kanyang makakaya. Nagkaroon ng disiplina ang tao. Nakita mo sa mga pinapagawa niya. Noon, pag pumunta ka doon sa gobyerno, sa opisina ng gobyerno, friendly ang mga empleyado kasi takot silang mabidyuhan, makarating sa kanya. Ngayon, naku, bumalik ang mga ugaling hindi maganda. Tapos, noon, hindi ako natatakot sa mga anak ko na abutin ng gabi sa labas. Kasi nag-aaral ang mga anak ko. Hindi ako natatakot kasi alam kong safe. Ngayon, Diyos ko po, pag yung anak ko wala pa sa bahay, takot na takot ako. Lagi ako nagte-text, tumatawag. Kasi alam mo na yung paligid. Yung paligid ngayon iba. Sa amin iba. Lantaran. Kaya yung nangyari doon sa matanda, talagang maaawa ka. Tsaka, sabihin na natin meron mang collateral, may mga na nadamay. Ay, saan ka naman nakakita ng war? Kaya nga, war on drugs. Saan ka naman nakakita na war na walang naapektuhan? Sige nga. At saka nag-warning naman siya, di ba? Nangangampanya pa nga lang siya, nag-warning na siya. Lumayo kayo, umalis kayo. Ay, hindi naman talaga tumigil ang iba. So, nakakaawa ang nangyari sa kanya. At saka bilang isang Pilipino, sampal sa mukha natin. Nakakahiya ngayon na maging Pilipino, sa totoo lang. Nakakahiya. Meron kang kalayaan, isa kang malayang bansa. Pero yung sarili mong kalahi, ang magta-traitor sa iyo, sa ibang lahi. Masakit yon bilang isang Pilipino. Bakit ba mayroong Rizal? Bakit mayroong Bonifacio? Diba sa buhay sa kanilang buhay para lang magkaroon ng kalayaan ng bansa. Hindi man pasakop sa ibang lahi. Tapos ganito yung nangyari sa atin sa makabagong panahon.
mahirap tanggapin. Kaya hindi mo masisisi kung bakit mayroong mga tao talagang hindi kayang tanggapin ang nangyari. Pag may nangyari ba doon kay PRRD, ganun na lang ba yun? Tatanggapin na lang ba ng pamilya niya? Especially ng mga taga Mindanao. Sige nga. So, napipinto ang malaking kaguluhan. Pag nagkagulo na ba, hindi ka ba maapektuhan? Kahit narito ka sa ibang bansa, yung pamilya mo. See? Bakit ganyan ang nangyayari? Kaya sa totoo nakakapagsisi. Kasi noong halala na iyon ng 2022, lahat kami ng pamilya ko nag-BBM. Hindi man ako nakaboto, pero andun ako sa rally niya sa amin. Andun ako. Nakipunta-punta ako. Nakichant. Hindi man ako nakaboto, pero yung andoon ako sa rally niya nung pumunta siya sa amin. Talagang dinala siya sa amin dahil sa pag-aakala, siyempre maraming nag-aakala na siya maayos, yung mga dating mga Marcos doon sa kanila pa, yung sa ama niya, yung suporta, yung matatanda. Inakala na yung mga naiwan na ginagawa ng kanyang may itutuloy niya o higit pa ang gagawin, pero ngayon nakakapagsisi. Nakakaawa ang Pilipino ngayon. Kaya guys, pag ako halimbawa sa gabi, iihi ka, magigising ka. Diyos ko, titingnan ko pa sa cellphone ko kung ano na nangyari kay Duterte. Kung ano nangyari. Kasi matanda na, hindi balik kung siya ay bata pa. Ay matanda na, 80 years old. Sa isang kagaya namin na caregiver ang trabaho, alam namin yung sitwasyon ng ganyang katandang edad. Kailangan niya ng alaga. O, diba? Paano pag may nangyari doon, na doon yung binawian ng buhay, edi gulong malaki. Gulong malaki. So, ayan. Hindi na natapos yung aking pagkain sa kadadaldal. Tatapusin ko muna ito at hindi matatapos.